Hello guys, it's me. I'm back. So meron tayo ngayon ditong baterya. Lithium iron phosphate battery cells to. At mag-assemble tayo ng 12 volt battery pack. Malaki-laki ang baterya na gagawin natin na to ngayon. So alam naman na natin na ang ating mga lithium iron phosphate ay tig si 6 ampere hour. Ito lahat sila ay negative. Ayan, negative lahat yan. And then itong next, lahat naman yan ay positive naman lahat. Ayan. And then ito naman ay negative ulit. And then last, positive ulit. Okay, so salitan lang, no? Positive, negative, positive, negative. Ganun lang siya kadali. Okay, so kung titignan nyo to, itong hilera na to, 12 volt na yan kung naka-series connect na 6 ampere hour. Okay, naka-series connected lang sila. Okay, so ito another 12 volt battery. Ito 12 volt ulit, 12 volts, 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 at last 12 volts. So all in all, 72 ampere hours yan na 12 volt battery pack. Okay? Andali lang, no? So okay, balik rin natin. Tingnan natin ang likod. Ito naman yung likod niya. Ayan. So ngayon, ang una natin gawin dito ay ipaparallel connect natin to sila lahat. Kasi parehas lang naman sila lahat ng polarities. So, una, hanap tayo ng tabbing wire na pang ganitong distansya ng baterya. Bakit? Ingat kayo sa pagbili ng tabbing wire. Meron kasing butas yung mga tabbing wires. At yung distansya ng bawat butas dyan ay depende dun sa inassemble mo. Meron po tayong tabbing wire na para sa mga bateryang may battery holder. Meron naman pong tabbing wire para sa mga bateryang walang battery holder. Ang distansya po ng bawat butas dyan sa tabbing wire na yan para sa mga nagse-setup ng lithium iron phosphate battery pack na may battery holder, kailangan nyo po yung tabbing wire na ang distansya ng butas ay 34.5 millimeters po. So medyo masikip to, mahirap siyang ikabit, no? Ayan. Yan, masyadong mahirap. Yan, nawarat na nga yung butas nung nung tabbing wire. Sa sobrang hirap ipasok yan, matigas. Ayan, masyadong masikip. Ayan. Ay, magaling naman tayong mga lalaki dyan, no? So, kayang-kaya nyo yan, guys. Ayan. So, ayan. Pagkahirapan nyo lang talaga, may pasok nyo talaga yan. So, gawa ka pa na mas marami pang parallel connect doon sa mga batteries mo. Ayan. Hanggang sa matapos mo yan, pati doon sa likod. Okay? So, ito naman ang 7mm natin na nut. Ayan. So, yung nut na yan ang panghigpit natin doon sa ating tabbing wire para dumikit doon sa ating mga lithium iron phosphate batteries. Okay? Mamaya higpitan pa natin yan. So, yan ginawa ko na yan ay initial lang na para hindi lang malaglag. So, konting ikot-ikot lang. Ayan. Lagay mo. And then, pag natapos mo na yan, gagawin mo ulit yung pagpaparallel ng mga batteries na yan doon sa opposite side naman. Okay, so balik rin natin. Ayan. So dito, gugupit na naman tayo ulit ng ating tabbing wires. And then, lalagyan mo na naman ng mga 7mm na mga nuts. Okay. So napakadali lang talagang gumawa ng lithium iron phosphate battery pack. Okay. Ito naman po ang ating tab wires na pang series connect naman. So dahil sa kailangan nating i-series connect to na 4S, ito po ang ating tab wire. So tatanggalin lang natin yung mga nut, then ilalagay natin. Be very careful po tayo dyan, ha, kasi dyan na po ang may posibilidad na mag-short circuit tayo. Yung pagsi-series connect na po ng ating mga baterya. So yan, inuna ko muna yung gitna. No, inuna ko yung gitna na ma-series. Ayan. So ito na po yung ating screwdriver. Actually, hindi siya screwdriver kasi nut yung ating ida-drive, no? So nut driver yan. So, para mahigpitan na natin yung ating mga nuts. Ayan po. So, yan. Ito po yung main positive natin. And then, ito naman pong isa, ang ating magiging main negative.
So, babalik rin natin. Ayan. Yung likod, ito ang isi-series connect natin. Ayan, isi-series connect natin yan sila. Ayan. Okay. Ayan. And then, wag nyo na pong isi-series connect yung dalawang bateryang nasa gitna. No, wag. Mag-short na po yan. Yung dalawang nasa baba naman. Ayan yung ating isi-series connect. Ayan. So, kung titignan nyo, series connected na yan siya na 4S. Okay po. So, ganun lang siya kadali. No? Sobrang dali lang talaga niyan. Mabagal nga lang siguro, no? Magtagal ka nga lang dito. Abot ka siguro ng 1 to 2 hours. Lalo na medyo maingat ka dyan kasi delikado na yan sa short circuit. So, ayan na siya, oh. Ayan na po. So, naka-series connect po yung mga baterya na yan para po makabuo tayo ng 12-volt battery pack. Kinaumbagahan, ito na po siya. Nilagyan ko siya ng tape para hindi kumalas. At kung napansin nyo po, kumapal po yung ating main positive. Ayan, oh. Kasi dinagdagan ko po yan ng tabbing wires. Ganon din po ang ating main negative. Dinagdagan ko rin po. Bakit ko to ginawa? Kasi para po tumaas yung kaniyang current handling capabilities po. Bakit? Diyan kasi dadaloy ang malaking bulk or malaking kuryente. Kumbaga, diyan yung bulto ng kuryente, no? Dadaloy. So, kailangan po natin siyang kapalan. Kasi kung hindi po yan makapal, pwede po yang malusaw. Okay? Or uminit. At hindi po maganda yung umiinit, no? So, kaya yung nasa gitna naman ay hindi na natin dinagdagan kasi kung nakita nyo naman yung ating mga jumping wires para pan-series, ang dami na nila. So, okay na yun. Okay? Ito naman po ang ating BMS na gagamitin. 100 ampere po ang charging at discharging nito. Okay? So, common port yung ating ginagamit ditong BMS. Ayan po siya. So, ang kagandahan nito, malaki po yung kanyang charging at saka discharging. Parehas, 100 amperes parehas. Ito naman po ang kanyang mga sensing wires. Okay? So, ito ay kakabit natin dun sa ating baterya. Kung naalala nyo, para sa mga hindi rin pala nakapanood, no? Tingnan nyo po yung aking video na nagtuturo kung paano ikabit yung BMS sa baterya. So, para sa mga alam na, good. Pero para sa mga hindi pa, mag-overview lang tayo dito ng konti kung paano natin ikabit yan. Okay, so paano ba ikabit tong mga sensing wires na to? Ito sila. So, madali lang po yan. Yung ating negative po dyan, ilalagay natin sa ating main negative. Yan lang po nag-iisang negative. Wala pong ibang negative dyan. Okay, yun namang unang positive or yung first positive dito sa ilalim nung main negative. Ilalim, partner niya. Ito naman yung second positive. Okay, dyan naman isusolda natin. Sa ilalim dito naman ang third positive. Ilalim dyan. And then, itong nasa ibabaw, ang fourth positive o ang main positive. So, ganun lang kadali ilagay yung testing leads na yon. And then, nakita nyo itong blue line, itong blue na kable, yan po ang B- natin. So, yung blue wire na yan, yung kanyang terminal lug na ito, yan, ikakabit po natin yan sa ating main negative sa baterya. Okay? And then, pag nakabit mo na yan, ito naman ang ating main positive. Walang connection yan sa BMS. Direct po yan sa load. And then, ito na nga yung black wire na ito, ang magiging bago nating main negative wire. Yan po yung P-. Papuntang load na rin po yung black wire na yan. Okay? So, alam na natin ha kung paano yan. Common port po yung ating ginagamit na BMS. Kaya wala na pong ibang leads, dalawa lang.